Hi, hello, good morning po sa ating lahat. Friday na naman ang bilis ng panahon. Okay po, this morning muli nating pakinggan ang munting devotion. Ngunit malaki ang pakinabang kung ating isa sa buhay ang salita ng Diyos. Dito lang, si Jesus ang kasama. Ito po ang inyong devotional leader, Pastor Sunny de la Peña na nagsasabing, be happy, for this is the will of the Lord. The world has ever known, above all weight and the treasures of the earth. There's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall, taught on me above all. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of men. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all weight, the treasures of the earth. There's no way to measure up your worth. Crucified and laid behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a
stone you leave to die, rejected and alone like a rose, trampled on the ground. You took the fall, thought of me above all, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Tayo po ay sumandaling manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong dakilang pangalan, O Lord, sapagkat sa oras na ito ay muli ang munting devotion ay mapapakinggan. Dito lang, si Jesus ang kasama. Buksan mo ang puso, isipan ng mga manonood at nawa maisa pa buhay nila ang iyong mga salita. Sa Diyos ang papuri at pasasalamat. Amen. Salamat po sa awiting makalangit na inawit ni Angel Flores, aka Don Pakundo. Brothers and sisters, our topic today is Were You There? Kwaresma na naman. Yan. Were you there? They crucified my Lord. Oh, were you there when they crucified my Lord? Sometimes it caused me tremble. So mahaba po yan. Yang crucified the Lord. Were you there? Ibig sabihin po, nariyan ka ba noong ipinako si Jesus? Were you there? Yan. So, basahin na lang po natin yung kanta na yun. Hindi natin po yun kakantahin kundi ating isa sa buhay. O kaya'y, at pag na-research po natin, maganda po yun. Pero ito po ang ating text, Romans 3:25, sa NIV po, it says, God presented Christ as sacrifice of atonement through the shedding of His blood to be received by faith. He did this to demonstrate His righteousness because in His forbearance He had left the sins committed beforehand and punished. So ang tekstong ito ay may kaugnayan sa isang himno na magbibigay ng hamon sa atin sapagkat ito ay naipublish sa UMC Discipleship Ministry. This is an African-American spiritual of the United Methodist Hymnal. Sa number 288 po yan ang ating UMC Hymnal po. The UMH Hymnal. The first stanza says, Were you there when they crucified my Lord? Were you there when they crucified my Lord? Or sometimes it causes me to tremble. Were you there when they crucified my Lord? You know, brothers and sisters in Christ, kasama halos lahat ng major hymnal ng huling 30 taon, Were you there? Ay isa sa pinakakilala at tanyag sa mga espiritual na African-American hymn. Gayunpaman tulad ng karamihan sa mga espiritual, ang mga pinagmulan ng Were you there?
ay imposibleng matuntun. Hindi mula sa panulat ng isang individual, ngunit mula sa karanasan ng komunal na alipin. Gaya ng sinabi ni Paul Westermeyer na kasama sa Evangelical Lutheran Worship, ang unang naipublish na pag-ulit nito ay dumating noong 1899 sa Old Plantation Song ni William E. Barton sa section Recent Negro Melodies. There it included 4 stanza, "Were you there when they crucified my Lord? When they nailed him to the cross? When they pierced him in the side? When the sun refuses to shine?" The United Methodist Hymnal, along with many other songbooks, includes a fifth. Ito tinagdag to ng United Methodist. "When they laid him in the tomb." Sa mga series ng mga tanong na bumubuo sa batayan ng kanta ay malinaw na hindi sinadya upang kunin ng literal. Walang sino man sa atin ang pisikal na naroroon sa Passion ni Cristo or Passion of Christ, di ba? Sa halip, ang mga tanong ay nilalayong gumana bilang isang anyo ng anamnesis. Ibig sabihin, remembrance. Mula sa salitang Grego, ang anamnesis ay literal na nangangahulugang tandaan. Gayunpaman, ito ay higit pa sa simpleng paggunita sa isip ng isang kaganapan. Tinatawagan ito ang komunidad na muling kasapian, mag-congregate and ang nakaraan hanggang sa kasalukuyan upang dalhin ang makasaysayang kaganapang ito. Ngayon ay gawin itong bahagi ng ating kwento. Nang sabihin ni Moises sa ikalawang henerasyon ng mga taong Hebreo, yung Hudyo, na papasok na sa lupaing pangako, hindi sa ating mga ninuno ang Panginoon ay gumawa ng tipan na ito, kundi sa atin ngayon na tayong lahat ay naririto sa buhay ngayon. Ito ang anamnesis na patuloy na ipinahayag ng mga Hudyo sa Seder ng Paskwa. Sabi doon, "Kami ay naging alipin ni Paraon sa Ehipto at inilabas kami ng Panginoon nating Diyos." Ito ay anamnesis kapag ipinagdiriwang ng pamayanang Kristiyano ang hapunan ng Panginoon, banal na hapunan, sa pag-aalaala, at ang salitang Grego dito ay anamnesis. Kay Kristo ito ay anamnesis, ang "Were you there?" Noon ay isang anamnetic song na naglalayong dalhin ang mga nakaraang kaganapan ng pagdurusa at kamatayan ni Kristo sa kasalukuyan at baguhin tayo sa liwanag nito. Gayunpaman, ang ating anamnetic exercise ay kasama lamang ang pagsinta ni Kristo. Ito ay hindi kompleto. Yan. Tinatawagan din tayo ng kanta na muling remember. Ibig sabihin, i-remember, muling alalahanin ang African-American na karanasan ng alipin kung saan lumitaw ang kanta. Gaya ng sinabi ni James Cone, "The cross and the lighting tree." Ang cross at sentro ng karanasan sa Afrikano-Amerikano. Nung aking pagkabata, marami akong narinig tungkol sa krus ni Kristo. Sa simbahan, lalo na tuwing Lenten season. Ngayon, Lenten season. Sa tuwing mahal na araw, Good Friday, karamihan ng church mayroong 7 wika sa krus, di ba? Kung saan ang pananampalataya kay Jesus ay tinutukoy at ipinagdiriwang. Kinanta namin ang tungkol sa Kalbaryo at nagtanong, "Nandoon ka ba? Nasa krus ka?" Nang ipinako nila sa krus ang aking Panginoon. Nako, minsan nagdudulot ito sa akin ng panginginig at pagkatakot nung
araw na bata pa ako. Ngunit ngayon matagal na akong pastor ay naunawaan ko na ang pagkapako sa krus ay pagliligtas sa atin. There were more song, sermons, prayers, and testimony about the cross than other thing. The cross was the foundation in which their faith was built. Mga kapatid, sa mga African American, ang muling pagsapi sa krus na ito ay nagbibigay daan sa kanila na angkinin ang Kristo na alam ang kanilang pagdurusa at nakikiisa sa kanilang pangapi. Kung inyong natatandaan sa history ng Amerika, maraming mga African na naging alipin. Kaya muli sinabi ni Cone sa ministeryo ng pagpapahayag ng Diyos, ang mga itim na Kristiyano ay naniwala na ang pagkaalam lamang na si Kristo ay dumaan sa isang karanasan ng pagdurusa sa paraang katulad sa kanila ay nagbigay sa kanila ng pananampalataya ng Diyos ay kasama nila. Parang sa atin, si Jesus ay kasama natin. Gayunpaman kung paano ang Diyos kasama ni Jesus sa pagdurusa sa krus. Sa gayon ay muling naalala na espiritual ang pagdurusa ni Kristo sa pagdurusa ng komunidad ng African American kasama ang likas na pangako ng presensya ng Diyos at kapangyarihan ng muling pagkabuhay. Gayunpaman tulad ng anumang himno o awit na nakamit, ang gayong katanyagan, ang mensahe ng Were You There ay mabilis na lumawak nang higit sa orihinal nitong konteksto. Ang African-American na pastor may akda at pinuno ng karapatang sibil na si Howard Thurman ay nagbibigay ng isang matinding halimbawa sa kanyang memoir biography, With Head and Heart. On the trip to India, he and his wife Sue had the honor of meeting with Mahatma Gandhi. After a wonderful conversation, the talk took surprising turn as the Thurmans prepared to leave. Thurman notes, but before we left, he asked, "Will you do me a favor? Will you sing one of your song for me? Will you sing, Were You There when they crucified my Lord?" He continued, "I feel that this song gets to the root of experience of the entire human race under the spread of the healing wings of suffering." Yun, yung kagalingan, healing wings of God. Ano po? Bagamat ang kwentong ito ay maaaring sabihin lamang upang humangga sa imahe ni na Howard at Sue Thurman na kumakanta ng Nandiyan Ka o Were You There kasama si Gandhi sa kanyang ashram tent, ito ay nagpapakita ng kapangyarihan at epekto ng espiritual. At habang ang impluwensya ng filosofiya ni Gandhi, gayon din ang walang dahas na paglaban kay Dr. Martin Luther, yung martir na si Dr. Martin Luther, the King Jr. was an American Christian minister, activist, and political philosopher who was one of the most prominent leaders in civil rights. At ang umuusbong na kilusang karapatang sibil ay mahusay na dokumentado. Marahil ay makikita natin dito kung paano naging kapalit ang impluwensya dahil sa kantang ito ay nagmula sa crucible, container ng pagdurusa. Nakipag-usap ang sinuman at sa buong mundo na nahaharap sa lahat ng uri ng pangapi. So brothers and sisters, ito po ang ating hamon. Habang tayo ay nagpapatuloy sa ating paglalakbay, our journey in our faith, sa Kwaresma ay naghahanda para sa isang Biyernes Santo kung saan marami sa ating kongregasyon
Church ay walang alinlangang aawitin ang Were You There. Tinatawag tayo na anamnesis. Hindi lamang upang alalahanin ang kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Kung hindi, pati na rin ang mga kwento ng lahat ng pagdurusa sa kamay ng pang-api. Ang ating Panginoong Jesucristo ay nakaranas ng pang-api. Habang ang merong mga malawakang pagkakakulong, operasyon, meron ding mass incarnation, discriminatory drug policies, and police brutality, ang mga patakarang diskriminasyon sa policy at kalupitan ng pulisya ay patuloy na hindi proportional na nagtatarget sa mga naapi at iba pang mga taong may kulay. Sa Amerika at sa iba pang bansa, merong tinatawag na races. Ang kanta ay patuloy na nagbibigay ng aliw sa mga inapi na sila ay naglilingkod sa isang nagdurusa na tagapagligtas, lalo na sa kanilang karanasan ng pagdurusa na impart nila yung pagdurusa ng Panginoon. Gayon pa man, tinatanong din nito sa atin na nasa mga pribilehiyong posisyon ng maginhawaan, hindi lamang kung tayo ay naroon sa krus ni Kristo, ngunit kung tayo ay naroroon sa pagdurusa ng mga inapi kung saan nakatayo pa rin ang krus ni Kristo. Ito ang hamon sa bawat isa sa atin ngayong Kwaresma. Brothers and sisters in Christ, ang kwentong ito ay nasasaad sa The United Methodist Discipleship. May kaunting karagdagan bilang refleksyon mula sa inyong devotional leader this morning. Shout out sa lahat ng may birthday at wedding anniversary this Friday hanggang Linggo, mga kapatid. Tayo po ay manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay buong pusong nagpupuri at nagpapasalamat sa buhay kalakasan na aming tinataglay. Ikaw ang lumalang ng langit at lupa, nagbigay ng buhay sa amin. Tunay na pinasasalamatan ka namin, O God. Gayon din, O Lord, aking dinadalangin, mga nagdaraos ng kaarawan. Mula ngayong Friday hanggang Sunday, O God, ikaw daw ang mag-ingat at pagpala sa kanila. Gayon din ang nagdaraos ng wedding anniversary, patuloy na bigyan mo ng masigla at maayos na pagsasama ang mag-asawa sa kanilang buhay, O Panginoon. At madama pa nila ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang pagmamahalan. O Lord, pagpalain mo rin ang bawat pamilya, bigkisin ng mayamang pag-ibig na nagbumula sa iyo, at patuloy na dinadalangin ko ang aming bansa ay maging maginhawa, O Lord, maging ang mga ibang bansa din, O Lord, lalo na yung may mga gera, nawa ay matapos na ang gera sa amang lugar, O Diyos, at maghari na ang pag-ibig, O Panginoon. You died in the cross of Calvary because of our sins, O God. Kami ay naninikluhod, nagpapakumbaba, na nawa ay patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. To God be the glory. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Yan, dumating na naman ang oras upang pansamantala tayong magpapaalam sa si Jesus ang kasama sa munting devotion ito. Ngunit magbabalik tayo sa susunod na Friday. Yan. Kung kayo po ay napagpala, maaari kayong mag-donate. Just see below the bank account ng NACS UMC. Mag-like and subscribe at pindutin din ang bell button upang updated kayo sa mga bagong videos. Ito po si Pastor Sunny de la Peña na nagsasabing, have a happy everyday. Have a sunny day. God bless you all.